Magandang hapon po mga kabayan. Sa hapong ito, habang binabaybay natin dito ang tulay, meron tayong napansin na nakasampay dyan ng mga damit mga kabayan. Ang tanong mga kabayan, may tao o may pamilya kaya nakatira dyan sa ilalim ng tulay? Abangan niyo po mga kabayan dahil ating pupuntahan. Meron tayong batang nakita dito mga kabayan. Hello! Anong pangalan mo, anak? Joanna May. Joanna May, saan ang bahay mo? Diyan ang bahay nyo? Wala naman akong nakitang bahay dyan. Nasaan? Sa ilalim ng tulay. Oh, ayan po mga kabayan. No? Nakakadurog ng puso mga kabayan. Ang buong akala natin, ang tulay ay para lang daanan ng sasakyan. Pero tayo mga kabayan, blessed tayo dahil mayroon tayong sariling tahanan. Pero yung mga kabayan na tinatulad nila, yung silong ng tulay mga kabayan ay ginagawa nilang bahay. Kaya tara mga kabayan, alamin natin kung paano nga ba sila napadpad dyan. Bakit dyan sila tumira sa ilalim ng tulay. Dahil sa mga sinampay na ito mga kabayan, napansin natin ito kanina habang tayo ay nilalakbay natin itong tulay, no? At biglang napaisip at napatigil yung buong team kung bakit merong nakasampay. Ito na po mga kabayan. Hello! Magandang hapon! Kumusta? Anong pangalan ni ate? Jovelyn po. Ate Jovelyn, ilan po ang anak niyo? 6 po. 6. Bakit tatlo lang po ang nandito? Nasa kila nanay ko. Nakatira. Uuwi sila dito mamaya. Namasya lang, nasa Oo. lula nila. Opo. So, nasaan si Mr. Ate Nagtanim Jovelyn? po. Ang trabaho ay nasa... Nagtatanim ng palay po. Ate Jovelyn, maitanong ko lang ng daritsahan. Bakit dito kayo nakatira sa tulay? Kasi nasira yung bahay namin sa bukid. Kaya pumunta kami dito. Ilang taon na kayo dito nakatira sa tulay? 3 years. 3 years na. So buhat nung nasira yung bahay nyo doon sa bukid, hindi na kayo gumawa ng panibagong bahay. Hindi na, dito na po. Bukod sa tulay, daanan pa ito ng tubig. Daanan pa ito ng tubig. At syempre, pag umuulan, tataas ito. Hindi po. Hindi inabot, hindi aabutin aabot. yung bahay na tinutulugan nyo. Hindi po. Hanggang saan yung tubig pag umuulan? Katulad ng may bagyo. Hanggang dyan lang po. Hindi dito aapaw. Hindi po. So, ibig sabihin, Ate Jovelyn, kumbaga, nakasanayan nyo na dito sa ilalim ng tulay, hindi na kayo gagawa ng bahay. Dito na talaga kayo maniran habang buhay. Kung hindi kayo paalisin. Opo. So, yan po mga kabayan, napakahirap. Natanong ko kanina, kung hindi ba natatakot. Oh! Diyos ko, katulad yan, dumadagundong. Habang may dumadaan, katulad niyan. Halimbawa, pag natulog kayo, kung natawa si ate, na nagulat ako. Halimbawa, pag mga malalaking truck na dumadaan na ganyan, na ang sarap ng tulog nyo dyan at sa mga anak nyo, biglang ganyan, anong reaksyon nyo? Wala. Ha? Sanay na po kami. Nakakatulog ba kayo? Oo. Lalo na sa gabi? Hindi, sa gabi wala namang truck na dumadaan. Tricycle lang po. Lahat ng dumadaan dyan, naririnig nyo yung Opo. lagabog. Opo. Alam mo ate, hindi kita sa tinatakot ate Jovelyn, no? Nabalitaan mo ba yung tulay na bumagsak? Oo. Saan yon? Santa Barbara yata. Ay, hindi. Bayambang. Bayambang. Sa Wawa, Bayambang. So, nabalitaan mo yon, hindi sumagi sa isipan mo o hindi ka natakot baka mangyari din dito? Huwag naman. Hindi. Grabe mga kabayan, no? Kasi yun nga, malaki, di ba? Malaking bridge yon, malaking tulay yon. Tapos, gusto namin magpaano ng bahay, wala naman kaming lupa. wala ding lupa. Bukod doon sa walang ipagawa
ng bahay, wala ding sariling lupa. Kaya talagang dito na. Ito na yung bahay nyo. Ito na yung talagang tahanan nyo. Pwede bang masilip yung ilalim ng tinitirahan nyo, Ate Jo Bilin? Samahan mo ako, anak. So ayan, iga-guide tayo sa bata. Bungad pala mga kabayan, ito na, dito ka na dadaan. So, pag mga bata, kunting yuko lang, pero yung mga magulang, tulad natin, talagang hindi lang kunting yuko. Hindi lang yoyo ko, uupo ka talaga para makapasok ka. So ganyan po, aray ko. Ganyan kahirap. Ano bang meron dito sa ilalim ng tulay? Siyempre, nakita natin, merong sako. Ano bang loob nandito sa sako? Siyempre, nandito yung papag nila mga kabayan. Ito yung papag na hinigaan nila. Ayan po. Tapos, iikot ako dito. Meron din pong papag. May papag uli dito. Tapos, diyan na po yung pinakasala nila. So, ayan po ang sala nila. No? Mula doon hanggang dito, kailangan nakaupo dito. At ang kagandahan mga kababayan, kahit ganito yung tirahan nila, no, nasa ilalim ng tulay, napakalinis at very organized yung mga damit na dito. Ito yung aparador nila, sako at mga kahoy na pinagtali-tali lang. Ginawa nilang aparador. Plus, nandito na yung mga lagay lang iba. At nandito naman po yung kusina nila. So, ayan po. Bukod sa tulay mga kabayan na natatakot tayo, baka biglang lumundo. Wag naman sana dahil ang daming anak na nakatira dito. Dahil natatakot ako, may dumadaan ng mga sasakyan. No? Nakakatakot pa po mga kabayan. Nakita nyo naman yung ilog na yan mga kabayan na nandito mismo sa tulay. Kaya nga ito nilagyan ng tulay dahil may ilog, no? Para madaanan pa rin ng mga sasakyan. Kasi pag bumabaha or umuulan, nakakatakot dahil lumalaki din yung tubig. Sabi ni ate, ay itong ilog na to ay lagpas tao yung lalim. Pero ang nakatira dito halos mga bata. Nakakatakot po talaga mga kababayan. Dalawa, no, nangangamba. Dalawang panganib ang pwedeng mangyari dito mga kababayan. No, napakadelikado. Baha, tanangayan ka ng baha, or babagsak itong tulay. Kahit anong tibay ng tulay mga kabayan, may hangganan din yan. Tulad nung sinasabi ko kanina, nangyari doon sa Bayambang, no? Talagang nakakatakot, pero Diyos ko, wag naman po sana mga kabayan dahil merong nakatira, umuugong at tumalagabog yung ay ilalim pag may dumadaan na malalaking sasakyan. So ayan po mga kabayan, hindi tayo nagkamali sa duda natin, sa hinala natin na bakit merong sinampay doon sa labas or sa gilid ng tulay, no? Dahil meron palang nakatirang pamilya dito mga kabayan. Ayan po ang misteryo sa ilalim ng tulay na ito. Okay, labas po tayo uli, anak. Anak, pag yung halimbawa naliligo kayo, kasi nakita ko na may sabon na dyan na rin kayo naliligo, anak? Nakakatakot o hindi? Hindi po. Marunong ka bang lumangoy? Marunong ka nang lumangoy? Di ba sabi ng mama mo malalim lagpas tao? Lumalangoy kayo dyan? Saan kayo kumukuha ng inuming tubig malayo? Diyan lang po. Diyan lang. Sa kapitbahay. Pero, yung pangligo nyo o panlaba, diyan na. Kasi may nakikita po, ayan oh. Tapos paano yung CR nyo anak? Saan na? Diyan na rin? Saan? May CR kayo. Libreng swimming pool mga kabayan. O, di ba? May bahay ka na, may swimming pool pa. Okay anak, tara, halika anak. Natatakot ako. So, feeling ko mga kabayan, parang nagbahay-bahayan ka lang. Alam mo yung mga bata kayo noon na naglalaro, mga kapatid, no, magkakapatid, mga kapinsanan, mga kaanak mo. Diyos ko, parang nagbahay-bahayan ka lang. Pero in realidad mga kabayan, talagang meron na ganitong sitwasyon sa totoong buhay. No ate, pero nyo 3 years na kayong nandito nakatira.
So nung una, mahirap yung adjustment. Siyempre, konting kalabog, nagugulat kayo. Nung una, iniisip nyo rin na baka babagsak. Ngayon, hindi na sumagi sa isipan nyo. Ouch! Hindi na sumagi sa isipan nyo na baka babagsak. Hindi na. Kasi matagal na. Matagal na. Kahit yung mga anak mo, halimbawa, ito, baby pa. Pag natutulog dito, hindi siya nagugulat. Hindi na. In fairness mga kabayan, hindi mo na kailangan aircon, hindi mo na kailangan electric fan kasi sariwa yung hangin at malamig. Ayan, nakita nyo naman yung hampas ng hangin, napakalamig. Tapos nandiyan lalo pang dagdag lamig yung ilog na yan, di ba? Napakasarap dito tumira. Pwede ba dito makikitira, ate? Kahit isang buwan lang. Pwede bang upahan ko to, titira ako ng isang buwan? Pwede naman po. Tapos doon muna kayo sa kabilang tulay? Pwede naman Pwede? O magkano naman kung halimbawa upahan ko ng isang buwan? Magkano naman bigay nyo? po. Wala. Ha? Wala. Wala? Libre lang? Ha? Opo. Wow, ang bait naman. Nagpatira din sa bahay nila. Okay? Ate Jovelyn, sa hapong ito, no, meron kaming surprise na pagmamahal sa inyo. Salamat. Pero Ate Jovelyn, doble ingat ha, lalo na sa mga bata na... Ay! Ano yon? Miss Serena, Diyos ko, akala ko may nahulog na. Ginoo ko, lalo akong kinabahan. May naligo yung kausap nating bata kanina. Ayun, tumalon na sa swimming pool nila. Magkano bang ginastos niyo po dito sa swimming pool niyo, Ate Jovelyn? Wala. Ha? Wala. Libre lang tong swimming pool. Uy, anak, baka mahulog ka dyan, anak. Ate Jovelyn, 6 ang anak nyo. Tama. So, ito yung bunso. Ilang taon yung panganay nyo? 12. 12. Tapos ang bunso, Wala pa isang. wala pa isang taon. Payo ko lang sa'yo bilang isang kapatid, kaibigan, sa hirap ng buhay. Nakita nyo naman yung sitwasyon. Ayaw ko naman din dumating yung punto na habang buhay kayo ditong titira. Siyempre, gusto ko na magkaroon din kayo ng bahay, yung normal na bahay, no, nakasama yung pamilya na hindi habang buhay nandito sa ilalim ng tulay. So, family planning tayo, no? So, family planning tayo. Tapos, kahit gaano kahirap yung buhay, magtutulungan yung mag-asawa, no? Si Mr. at si Mrs. Mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak natin, mapaaral natin. Para pagdating ng panahon, syempre, hindi naman din tayo papayag isa sa mga anak mo, lalo ka na hindi ka rin papayag at hindi rin magiging okay sa'yo, isa sa mga anak mo na titira sa ganito ding tirahan, di ba? Siyempre tayong mga magulang nangarap palagi kung paano mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak natin, tama? So, family planning para hindi lalo mahirapan yung ating sitwasyon kung ano ngayon yung hinaharap natin, no? Ate Jovelyn. Pasok mga Rohelios! Eric May, tadi malam yang kemaburan, aduh kenapa lupa, sampai ke sudah pabembeng, ke sadar lekong sosana, ke pesadar lekong sos skidi, 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 skidi. O, tama na. Dahil umiyak na yung bata.
Maraming salamat po sa Diyos at saka sa inyo po. Maraming salamat po sa mga binigay ninyo sa amin. Salamat. Walang anuman, Ate Jovelyn. Nakit pa paano ay makatulong yung buong team, no? Kasama ang ating mga sponsors, subscribers, followers, at members, viewers, commentators na makapagbigay ng saya sa pamilya mo. Basta tuloy lang ang buhay at kailangan gagawin ang lahat para sa kinabukasan ng mga anak, no? Okay, magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Miss Jane from Texas, anonymous sponsor from Miss North Vancouver, Canada, silent sponsor ng Woodland, California na taga San Nicolas, Pangasinan, and shout out po kay Nanay Rosario Marcelo. Maraming salamat po sa iyong ginito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay pag sa ganon. Marami pa tayong matulungan mga kababayan. At ang dami naghihirap nating mga kababayan ngayon, yung ating mga seniors, no, yung mga kagaya nila, iba't ibang klaseng problema mga kababayan ang makakausap natin sa araw-araw, no, na talagang hindi tayo nauubusan ng vlog araw-araw sa mga kababayan natin na nagaantay ng pagmamahal. Kaya maraming salamat po dahil hindi rin po nauubos ang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya salamat po talaga noong unang-una sa Panginoong Diyos at tayong lahat na nakikisa sa aking munting adikain. Maraming salamat. Okay mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. Gabi sa Sol. Bye, Ate Jocelyn. Oh, Maraming salamat po. Ano yan? Oh, meron na daw siya makain. Okay, dito na kami ha.